Welcome sa Lecture 6 ng ES11 na entitled Equilibrium of Rigid Bodies. Sa problem na to, given ka ng isang quarter circular beam na supported and loaded as shown, tapos determine daw the reactions and supports at B and C. So bago natin i-approach yung problem, introduce ko muna yung concept ng supports. So sa pag 2D yung problem, meron kang mga common supports such as isang pin. So, ito ay isang pin support. Meron siyang dalawang components, isang vertical component at isang horizontal component. Next naman, yung support na to ay tinatawag na roller. So, yung roller, meron lang siyang isang component ng force, isang perpendicular sa surface kung saan siya nag-act. So, ito ay tinatawag na roller support. Tapos naman, pagka yung roller mo ay oriented this way, perpendicular pa rin sa surface yung kanyang force. Next naman na hindi shown sa problem na to ay tinatawag na fixed support. So, fixed support, ganito yung itsura niya. So, kunyari ganito yung beam. Para lang siyang nakapako sa beam. Meron naman siyang tatlong force components, isang horizontal, isang vertical, at isang moment. So, pag nakita nyo yan sa isang 2D problem, isipin nyo na lang tatlo yung kanyang force components. So, approachin natin yung problem, makikita natin na meron kang pin, meron kang roller. So, ang i-draw muna pag gaganyan, equilibrium of rigid body problems, ang gagawin muna ay i-drawing yung free body diagram. So, ganito ang itsura ng free body diagram niya. Kopyahin mo lang yung figure ng beam. Tapos, kunyari ito, pin support. Tapos, alam natin na yung pin support ay merong horizontal at vertical component. Kopyahin mo na din yung dalawang forces na yun. So, ito, tawagin nating CX para sa kanyang horizontal component at CY para sa vertical component. Next naman, meron kang roller na oriented 60 degrees. So, 60 degrees. At meron kang roller na ganito ang itsura ng force niya. Ngayon, tatawagin natin tong B. Kasi wala namang horizontal o vertical component na specific yung support B. Next naman, meron tayong externally applied force na P. Tapos, ang distance daw ng center ng circle na to sa support C at B ay R. Bilang radius ng quarter circular beam. Next, after i-drawing yung free body diagram, ready na tayong mag-equilibrium equation. So, same lang din sa previous lessons nyo, summation of forces along X, summation of forces along Y, at additional na summation of moment about a certain point. So, dito muna tayo sa kung saan tayo familiar, summation of forces along X. So, ano yung mga forces na may X components? Meron kang CX, dahil dito, meron kang B, yung horizontal component ng B. Paano natin malalaman yan? Given tayo na 60 degrees yung angle dito, by vertical angle theorem, 60 degrees din yung angle na to. Tapos, ang magiging complement niya ay 30. So, ibig sabihin, ang horizontal component ng force na to ay minus B cosine 30, so equals 0. Next naman, sa summation of forces along Y, meron kang CY, dahil dito, meron kang yung vertical component nito, which is plus B sine 30. Tapos, meron kang force na to, so minus P equals 0. Next naman, summation of moments. Pipili ka muna ng point kung saan mo gusto mag-moment. Yung point na yun, dapat magka-cancel yung maraming force para konti na lang yung i-equate mo. So, dito, makikita nyo na pag nag-sum tayo ng moments along the center ng quarter circular circle, ay quarter circular beam, makaka-cancel yung force na CY at saka B. Dahil nga nagpa-pass through the center siya. So, summation of moments at the center ng quarter circular beam, meron kang CX
na ano yung distance niya? R. Cx times R na positive dahil sa right hand rule. Tapos, itong force na to naman, minus dahil nga negative siya dahil sa right hand rule, minus P times yung distance niya, R din dahil ito rin naman yung radius ng quarter circular beam, equals 0. So, sa tatlong equations na to, kukunin mo yung Cx, Cy, at B in terms of P o kaya R. So, paano simulan to? Simulan muna tayo sa pinakamadaling i-modify na equation, which is yung third equation. So, dito, pag in-isolate mo yung Cx, magiging Cx equals P. Dahil nga magka-cancel lang yung R. Next naman, dahil nga alam mo na ang Cx ay equal sa P, pwede mong i-substitute to sa first equation. So, mangyayari lang yung Cx magiging P. So, P equals B cosine 30. O kaya pagka i-isolate mo naman yung B magiging equal sa 1.155P. So, i-cycle nyo na lang para ma-confirm na tama ito. Next naman, dahil alam mo na yung value ng B in terms of P, pwede mo na itong i-substitute sa second equation. So, mangyayari Cy plus 1.155P sin 30 minus P equals 0. Mahanap mo na ngayon yung Cy in terms of P, which is Cy equals 0.4225P. Next naman, nahanap mo na yung B. Nahanap mo na rin yung Cy at nahanap mo na yung Cx. Pwede mo nang i-express siya in answer form. So, yung Cy at Cx pala, hindi pa siya simplified kasi kailangan mo pang kunin yung resultant nila. So, paano nga ulit kunin yung resultant? Summation of the squares or square root of the squares ng components nila. So, C ay equal sa square root of Cx squared plus Cy squared equals square root of 0.4225P squared na Cy plus P squared na Cx. Makukuha nyo na ang C ay equal sa 1.086P. Ngayon naman, para makuha yung angle niya with respect to the horizontal, tan inverse lang. So, tan inverse Cy over Cx. So, ang mangyayari, 0.4225P, 0.4225P over Cx, which is P. Cancel yung P, o kaya i-cycle nyo na lang yan. Makukuha nyo na ang angle na yan ay 22.9 degrees with respect to the horizontal. Next, yung Cx, makikita na yung angle niya based sa figure. Ayan ay naka-angle ng 30 degrees with respect to the horizontal. Yung B. So, sulat nyo lang. B ay equal sa 1.155P at an angle of 30 degrees with respect to the horizontal. So, ganyan mag-solve ng 2D equilibrium body problem. Ang second problem sa ES11 Lecture 6, meron ka daw rigid L-shaped member ABC na supported by a ball and socket joint at A and by 3 cables. So, if 1.8 kN load is applied at F, determine daw the tension in each cable. So, warning muna, dito sa problem na to na 3D equilibrium of rigid bodies, sobrang daling magkamali dahil ang daming steps. So, bago muna yun, introduce ko muna yung isang bagong term na ball and socket joint daw. So, sa ball and socket joint, isa siyang support na merong tatlong reaction components. So, kunyari, ganito siya. Yung ball and socket joint, meron siyang tatlong force components, isang directed along y-axis, isang directed along z-axis, tsaka isang directed along x-axis.
So, ganyan yung reaction components ng ball and socket joint. Pagkatapos naman nun, determine muna natin paano natin i-approach yung problem. So, dito, sinasabi daw na i-determine mo daw yung tension dito, dito, at dito. Considering na equilibrium siya, ano yung dapat na mga equations para mahanap yung values nito? Siyempre, isipin mo kasi 3D siya, pwede kang mag-summation of forces along X, summation of forces along Y, at summation of forces along Z. Pero paano mo gagawin yun? Since ito palang itong isang isang reaction or isang support reactions na to, tatlo na kaagad yung unknowns mo. So, ang ibig sabihin nun, medyo hindi gagana yung pagsasam lang ng forces along X, Y, at Z kasi marami ka ng unknowns. Ito, tapos combine mo pa to. Tatlo lang yung magagawa mo sa summation of forces along X, Y, at Z. So, anong pwedeng gawin? Alternative na equilibrium equations para sa 3D problem na to ay meron ka ring summation of moment along any point at summation of moment along any line. So, depende sa orientation ng 3D figure na to, pwede kang makasolve ng ilan. Hindi lang 5, hindi lang 6. Depende talaga sa orientation ng figure na to, malalaman kung ilan ba ang unknowns na pwede mong isolve. So, dito, ano sa tingin nyo yung pwedeng gawin para makasolve ng isa munang unknown? Pwede tayo mag-summation of moments along line AD. Bakit line AD? Kasi maraming makakancel na kaagad na force nun. Yung support reactions at A at yung dalawang cables. Dahil canceled na nga yung 5, ito at ito, yung 5 unknowns, ano na lang yung unknown na natitira? Yung force along line BE. So, ganun. Pag ganun yung equilibrium equation mo, ganito yung magiging steps. So, katulad nga ng lahat ng 3D problem, ang unang step ay magiging pagle-label ng mga points. So, una muna ay points. Ano ba yung mga points na importante dito? Meron kang A na 0, 0, 0. A, 0, 0, 0. Meron kang B na 0, 0, 0.32. Meron kang C na negative 0.42, 0 at 0.32. Meron kang D na negative 0.42, 0.24 at 0. Meron kang E na 0.42, 0, 0. Meron kang F na negative 0.21, 0 at 0.32. So, check nyo na lang kung yun ba yung talagang coordinates ng bawat point. So, check nyo sa figure na to, confirm nyo na lang kung ito ba talaga yung coordinates nila. Next naman, pagkatapos nyo ilista yung points, i-label nyo naman to yung direction vectors ng mga importanteng forces. Direction vectors. So, ano ba yung mga forces na importante dito? Ito, at ito. So, una, label muna natin siguro si BD. BD. So, yung BD ay final minus initial. So, D minus B. So, refer na lang kayo dito kung ano yung magiging D minus B niya. Ito, minus ito. Yun ay negative 0.42, 0.24, at negative 0.32. Next naman, confirm nyo na ang CD. Yung direction vector niya ay 0, 0.24, at negative 0.32. After nun, BE, which is ito, itong cable na to. Meron kang 0.42, 0, at negative 0.32. Next nun, kailangan mo na din, siguro hanapan mo na din ng direction vector, yung F. So, dahil nga purely vertical lang siya, sa F, meron tayong, alam mo na yung direction vector niya ay 0, negative 1, at 0. Dahil nga, pababa lang naman yung direction ng F.
Next nun, after mo kunin yung direction vectors, kung maalala nyo, ang next step doon ay ang pagkuha ng unit vectors ng bawat isang force na to. So, confirm nyo na lang din, since ina-assume ko na alam nyo na magkuha ng unit vectors, confirm nyo na lang na ito yung mga values ng unit vectors ng bawat direction vector na nandito. So, F, B, D times negative 0.42 over 0.58, 0.24 over 0.58, negative 0.32 over 0.58. Take note lang din na hindi ko sinolve muna to sa cycle dahil baka maging inaccurate yung mga values na makukuha nyo pagka talagang sinolve nyo na agad mula dito. As much as possible, conserve kayo ng mga significant figures para hindi maging malayo yung sagot nyo sa tamang sagot. Next naman, confirm nyo na rin na yung FCD ay, yung unit vector ng CD ay equal sa 0, 0.24 over 0.4, at negative 0.32 over 0.4. Next, yung FBE times 0.42 over 0.528, 0 at negative 0.32 over 0.528. After nun, yung F din, gawa na rin natin ng direction, ng unit vector. Meron kang, pero ito, alam mo na yung magnitude ng F. So, pwede mo nang diretsuhin sa direct na force representation. So, ito, meron kang 0, negative 1.8, 0. Dahil nga 1.8 ang value ng F, i-multiply mo lang to sa tatlong components niya. So, 0, negative 1.8, 0. Next nun, after mo nang mahanap yung mga unit vectors, move ka na sa next step muna, paghahanap ng equation. So, ano yung equation na kailangan since alam nga natin na magmo-moment tayo along AD? So, syempre, kailangan mo na, kung maalala nyo yung equation ng moment along a line, meron kang lambda AD dot R cross F ng force BE plus lambda AD dot R cross F ng force F. Tapos dapat, dahil nga in-equilibrium yung rigid body natin, equate nyo siya sa 0. So dito, meron pa pala tayong hindi alam na unknowns, yung lambda AD at yung R. So pero madali lang naman hanapin yan from the figure, paano kunin yung lambda AD. Dagdagan or ilisten nyo lang ulit yung kanyang direction vector. So yung confirm nyo yung DA ay may direction vector na negative 0.42 or positive 0.42, negative 0.24, at 0. Ngayon naman, may unit vector siya na lambda AD. Unit vector niya ay 0.42 over 0.483735, negative 0.24 over 0.483735 at 0. So, ito. So, alam nyo na yung lambda AD. Next naman, aalamin nyo kung ano ba yung R na kailangan sa bawat equation na to. So, dito sa first, ano ba yung R ng force BE? So, kung titingnan nyo yung figure ulit, ito yung force BE. Ito yung line. So, ibig sabihin, yung R na kailangan niya, kaya nga, lambda dot R cross F, lambda dot R cross F. Makikita nyo na ito yung R niya, yung AB. So, kung makikita nyo, ano ba, madali lang naman malaman yung RAB. Ito lang ay 0, 3.2 at 0. Dahil nga sa z-axis lang naman siya gumalaw. Or 0, 0, 3.2 pala. Dahil nga z-axis yung kanyang ginalawan. So, dito, meron kang lambda AD
para hindi ko na i-rewrite na lang yan, i-gawin na lang nating lambda AD dot 0, 0, 0.32 cross F BE na makikita natin dito. So, 0.42 over 0.528 FBE 0 at negative 0.32 over 0.528 FBE. Tapos, yun nyo i-write yung pag-cross multiply kasi para madali lang i-cross multiply siya ng manually. So, ito, ipa-plus mo sa lambda AD dot R. Sige, sulat na lang din natin. Lambda AD dot, yung R na hinahanap natin dito is ito. Lambda AD dot R cross F. Yung R mo ay from A to F. So, ibig sabihin, makikita nyo na yung X projection niya ay equal sa negative 0.21. Yung Y projection niya ay 0 at yung Z projection niya ay 0.32. So, yung R mo ay negative 0.21, Y mo ay 0, Z mo ay 0.32. Tapos, cross product sa FBF na alam natin na ito, 0, negative 1.8, 0. Ngayon, known yung lambda AD, known yung R, known din yung F. Pwede mo na siyang isolve sa cycle. So, shortcut na lang natin para hindi masyadong matagal. Ang value nito ay equal sa or approximately equal sa 0.5. So, plus 0.5. Ngayon, i-copy na rin natin yung equal 0 dito. Tapos, solve na muna natin ito. So, pagka-cross multiply nito, meron ka syempre tatakpan mo yung X, tatakpan mo yung Y, tatakpan mo yung Z. So, alam niyo na siguro mag-cross multiply, shortcut na rin lang natin. Ito ay magiging equal sa lambda AD dot 0, 0.42 over 0.528 times 0.32 FBE at 0. So, ito yung maging equation natin. Lambda AD dot itong vector na to plus 0.5 dapat equal sa 0. So, isa na lang unknown natin yung FBE since yung lambda AD, ito na nga rin yung value na yon. So, dot product na lang natin yung lambda AD dito sa vector na to. Makikita natin na ang kailangan lang natin na component sa lambda AD ay yung Y component niya, which is ito. So, multiply lang natin yung Y component nito dito sa Y component niya. Dahil nga, 0 lang naman yung ibang components niya, wala na rin magiging bearing yun. So, pagka-multiply mo, ang magiging final equation ay 0.42 over 0.528 times 0.32 times negative 0.24 over 0.483735 times FBE equals 0.5 na negative. Kung itatranspose mo to sa kabilang side, ang makukuha nyong sagot FBE ay equal sa 3.96 kilonewtons. So, next naman, dahil nga nalaman nyo na yung FBE, pwede na tayong mag-move sa next natin na step, which is pag-determine ng ng tensions ng iba pang ropes dito. So, alam na natin yung FBE. Saan sa tingin nyo tayo kailangan mag-moment para mahanap ito at ito? So, isa pa munang equation or isa pa munang solution para dyan ay mag-moment ka along line AB. Pag ginawa nyo yun, makakancel yung reaction components at A, makakancel din yung unknown dito at yung unknown or yung BE. So, ang matitira na lang sa inyo ay yung tension at CD at yung force F. So, kung gagawa natin ng equation ulit yan, moment along line AB, meron kang
lambda dot r cross F ng force F plus lambda dot r cross F ng force CD. Tapos dapat equal din siya sa 0 dahil nga equilibrium. So dito yung lambda ay yung unit vector ng AB. So madali lang naman siguro yun. 0, 0, 1 dahil nga sa z-axis lang siya nag-move. Dot yung r. Ano yung r na kailangan natin dito? Dahil ito yung line, pwedeng ito or ito. Either ito or ito. Pero piliin na lang natin na ito yung gawin nating r. AF. So, ang equation dyan, or yung RAF ay magiging equal sa negative 0.21, 0, 0.32. Next, so cross multiply daw siya sa 0, negative 1.8, 0, dahil nga yun yung force F. Next naman, plus, yun ulit, yung lambda ng line na to, na 0, 0, 1, dot, yung R nito, which is ito, which is 0.42, 0 at 0.32. Confirm nyo na lang na yun yung tamang R pag ito na yung line nyo. Next, i-cross nyo sa FCD, which is equal sa 0, 0.24 over 0.4 FCD at negative 0.32 over 0.4 FCD. So ito, confirm na lang na yung first term natin equal sa 0.378. Makukuha yan sa pagsacycle nitong dalawa, pwede yung i-cycle or i-manual calculation. Ito naman, yung magiging final form nito ay pag minultiply nyo ng unit vector dito, magiging, or pagka ito muna, cross product muna natin, magiging 0.192 FCD, negative 0.336 FCD, at 0 or negative 0.252 FCD. So next niyan, dahil wala nang tinta yung pen ko, hahanap muna ako ng pen. Try natin kung gumagana to. Ayun, gumagana to. So next, dahil nga nalaman na natin na ito yung cross product nila, i-multiply daw natin siya sa 0 or dot product daw natin siya sa 0, 0, 1. Ang ibig sabihin nun, ito lang yung component na importante sa equation nyo. Since ito naman mamumultiply sa 0, ito mamumultiply sa 0, ito lang yung importante. So magiging final equation nyo ay 0.378 minus 0.252 FCD equals 0. Makukuha nyo na yung FCD equals sa 1.5 kilonewtons. Next naman, alam na natin yung FCD, alam na natin yung FBE, isa na lang yung rope na hindi pa natin alam yung tension, which is yung FDB. So, marami ring pwedeng ways para isolve to. Pwede kang mag-moment along this line para makuha yung FDB. Pero, pwede rin naman na kuha ka ng moment along this point sa A. Para, kasi nga alam mo na yung mga tensions nila, isa na lang yung magiging unknown mo, which is yung FBB. So, shortcut ko na lang medyo yung pag-solve sa FBD dahil nga mag-moment ka along point. So, summation of moments along A na lang tayo. Meron kang apat na forces. Meron kang BD, BE, F, tsaka CD. So, sa BD, meron kang yung R niya, R cross F, di ba to? R niya ay 0, 0, 0.32 cross
FBD times lambda BD. So, itong FBD, yung unknown mo, yung lambda BD, nakuha nyo niya from the previous steps. Sa BE naman, meron kang 0, 0, 0.32, yun yung R mo, confirm nyo na lang din. Cross 3.96 na nakuha natin, na-solve natin yung 3.96 times lambda BE. Next naman sa F, meron kang negative 0.21, 0, 0.32, cross yung F na 0, negative 1.8, 0. Next sa CD, meron kang negative 0.42, 0, 0.32, cross 1.5 na nasolve natin kanina, times lambda CD. Ngayon, itong apat na to, ipa-plus yan. Plus, plus, plus. Tapos, i-equate nyo dapat sa 0. Since isa na lang yung unknown nyo, pwede nyo nang i-cycle yung mga alam nyo na terms. Tapos, dagdagan nyo na lang yung term na to by manual computation. Confirm nyo na ang makukuha nyong value ng F, B, D, since ito na lang naman yung unknown nyo, equal sa 2.18 kilonewtons. So, ang technique lang dyan is alamin nyo talaga kung ano yung, saan kayo magmo-moment or ano yung mga equilibrium equations na gagamitin nyo. So, magmo-moment ba kayo sa line, magmo-moment ba kayo sa point na to. Yun yung dapat na strategy para ma-solve yung equilibrium of rigid bodies na 3D.